Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 7, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ibig sabihin, more than a third of our population ay nahihirapan pa rin harapin ang mga pang-araw-araw na gastusin para mabuhay sila. Sa taas ng presyo ng mga bilihin, 35% ng mga Pinoy hirap itawid ang pang-araw-araw ayon sa eksperto sa market research. Samantala, dagdag sahod sa Calabarzon, aprobado na. Hindi na nga sila lisensyado, nangongolekta pa. Hindi lisensyadong Marine Recruitment Agency, ipinasara ng Department of Migrant Workers. Pero may-ari nito, bakit nga ba nakatakas? Trying to go for Edu, goes up, gets one. Sa ating balitang A to Z Sports, Gilas, Pilipinas, may bagong coach na, kapalit ni Chot Reyes. At sa ating balitang showbiz, ready na ba kayo? South Korean actor Lee Min-ho, muli nga bang bibisita sa Pinas? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 35% ng mga Pinoy ang nahihirapan sa pagbabudget sa araw-araw, ayon sa isang eksperto sa market research. Kaya naman hindi na rin nakakagulat na marami ang napipilitang magbawas konsumo at mangutang para maitawid ang pangangailangan sa pangaraw-araw. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Saan po aabutin yung 1-2? Kaya utang na naman po siya ng panibago. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa habang nananatiling maliit ang kita ng mga Pinoy. Kaya para makaraos sa pang-araw-araw na gastusin, ang full-time nanay sa 3 anak na si Ariana na pipilitang mauwi sa pangungutang. Nababaon po. Minsan di mo isipin mo saan kukuha yung ibabayad mo. Kaya lang po, wala magagawa eh. Ang senior citizen na si Aling Gloria naman, tinitipid na lang raw ang konsumo sa pagkain. Ang agahan at tanghalian, iisa na lang habang pinag-isa na rin ang merienda at hapunan. Nagbe-breakfast kami mga 10. Gets na yun hanggang hapon. Sa hapon naman kakain na kami mga 5 hanggang sa matulog na kami. Wala naman anya silang magagawa sa mahal na gastusin kundi pagkasyahin ang kakaunting pera nilang inaasahan mula sa pensyon ng kanyang asawa. Dati 2 ganito, ngayon 1 na lang. Ganun kahirap ngayon. Anong gagawin namin? Siyempre wala naman kami magagawa. Kundi pagkasyahin yung maliit na pera. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa 5.3% nitong Agosto kumpara sa 4.7% inflation rate nitong Hulyo. Kaya naman sa pagtataya ng isang eksperto pagdating sa market research at strategic consultancy, halos 4 sa bawat 10 Pilipino ang hirap na makaagapay sa cost of living. Ibig sabihin, more than a third of our population ay nahihirapan pa rin harapin ang mga pang-araw-araw na gastusin para mabuhay sila. At ngayong papalapit na holiday season 2023, karamihan anya ng mga Pilipino ay ipagpapatuloy ang pagtitipid. Nakita namin in the second quarter of the year when we did our research na ang Pilipino ay medyo magwi-withhold in spending during these seasons, Christmas, New Year. Pero payo niya sa publiko at sa mga kumpanya para makaahon ng consumption economy ng bansa. Belt tightening for companies, yun din, nagbe-belt tighten ang ating mga kababayan, I'm sure, no? Because of some of the research findings that we have had. So yun, para lang sabay-sabay tayong babangon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananawagan ng grupong Federation of Philippine Industry sa gobyerno na tanggalin na ang implementasyon ng price ceiling sa bigas sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Ayon sa grupo, malaki ang posibilidad na malugi ang maliliit na rice retailers dahil sa mababang bentahan nito. Batay kasi sa inilabas na Executive Order No. 39, walang nakasaad na petsa kung hanggang kailan tatagal ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Samantala, ayon naman sa Department of Agriculture, nasa
nasa 90% na ng mga rice retailer ang sumusunod sa ipinatutupad na price cap, habang tiniyak pa ng ahensya na ibibigay nila ang ayuda sa mga apektadong retailer. So for us, that's really good progress because we acknowledge naman na talagang nahihirapan ng ating retailers na sumunod kasi nga po ang karamihan sa kanila ay talagang tatamaan dito, apektado po ang kanilang kita. Pero we are really happy na marami po talagang nagko-comply. Good news naman, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Southern Tagalog ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa naturang rehiyon. Base sa inilabas na wage order ng Wage Board Region 4A, nasa 35 pesos hanggang 50 pesos ang magiging dagdag na sahod ng mga minimum wage earner. Ibig sabihin, magiging 385 pesos hanggang 520 pesos na ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa Calabarzon. Matatapang na salita ang binitiwan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nagdaang ASEAN Summits kung saan iniangat nito ang issue ng militarisasyon sa South China Sea. Samantala, kinumpirma rin ng Pangulo na ang Pilipinas na ang mag-host ng ASEAN Summit sa 2026, isang taon na mas maaga sa orihinal na schedule. Narito ang ating balitang A to Z. We are still committed to defending our sovereignty, our sovereign rights, and the maritime jurisdiction in accordance with UNCLOS. Tinotoo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangakong isusulong ang pambansang interes ng Pilipinas sa katatapos na 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit sa Jakarta, Indonesia. We must not allow tensions in the South China Sea to further escalate. Kaharap ang China, US, Australia at iba pa sa East Asia Summit, tahasang inudyukan ng Pangulo ang mga kapwa bansa na maghunos diri at iwasang gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon sa rehiyon. We must oppose the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. We are concerned over illegal, unreported, and unregulated fishing and the militarization of reclaimed features in the South China Sea. Wala mang binanggit na bansa. Ang mga pahayag ni Marcos ay kasunod ng harassment at pambobomba ng tubig ng Beijing sa mga barko ng Pinas sa West Philippine Sea. Sa hiwalay na ASEAN-China meeting naman, muling hiniling ni Marcos ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. We must oppose the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. We are concerned over illegal, unreported, and unregulated fishing and the militarization of reclaimed features in the South China Sea. Kasunod nito, pinuri ng dating Senate President Franklin Drilon ang matatapang na pahayag ni Marcos sa ASEAN. Bagamat aminado ito na maliit ang pag-asa na tumindig ang ASEAN ukol sa issue, malaking bagay raw na ipakita ng Pinas ang pambubuli ng China sa buong mundo. It is extremely difficult to get unanimity on the West Philippine Sea because of the influence of China. That cannot be denied. But we must not give up. We must not give up on bringing to the attention of the world through the ASEAN Forum where we stand. Sa huli, pinasalamatan ng Pangulong Marcos ang ASEAN at ang host country na Indonesia, habang kinumpirma rin nitong ang Pilipinas na ang magiging host ng ASEAN Summit sa 2026, imbis na sa 2027. Pinuna ng dating Senate President Franklin Drilon ang pagsasali ng pondo mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President noong 2022. Ayon kay Drilon, labag sa konstitusyon ng hakbang. Nananawagan rin ito sa mga mambabatas na suriing mabuti ang mga request sa confidential funds para sa 2024 budget. Ganito rin ang pangamba ni Senator J.V. Ejercito dahil tilaan niya nauuso na ito sa mga civilian department at agencies sa bansa. Binigyang diin rin
rin nito na dapat nakasentro ang confidential at intelligence funds sa iba pang ahensya. Matatandaang nung nakaraang taon, nakatanggap ang opisina ni Vice President Sara Duterte ng 221 million pesos na pondo mula sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula dito, 125 million pesos ang napunta sa mga bagong satellite office ng OVP. Under the Constitution, no law shall be passed authorizing the transfer of appropriation because the power to appropriate public funds belongs to Congress and not to anyone else. Now, the Constitution provides an exception, and the exception is the Congress may by law authorize the agencies to augment any item in the government, in the GAA, from the respective offices, from savings. Bistado ang isang hindi lisensyadong marine recruitment agency sa Parañaque City na nag-aalok na maisasampa sa mga barko ang mga biktima nitong nag-aasam na maging seaman. Sinarado ng Department of Migrant Workers ang opisina sa bisa ng isang closure order pero ang may-ari nito nakatakas sa gitna ng operasyon. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Pangarap ni Ruben, hindi niya tunay na pangalan, ang makasampa ng barko bilang isang seaman para sa kanyang pamilya. Kaya lumapit siya sa isang maritime recruitment agency upang ito ay matupad. Tayo, may pamilya tayo, siyempre gusto natin mag-on. As a lisensyadong marino ka rin, siyempre tataya mo yung kuwan. Pero 7 buwan ang lumipas simula nang ibigay ang down payment ng 120,000 pesos sa RTM Maritime Consultancy Services Corporation, hindi pa rin nagkakatotoo ang pangako ng agency na mapapabiyahe na ito sa barko. Sa mga group chat ng mga marino, applyan, doon ko nalaman kaya pinuntahan ko kung talaga. Siyempre, magaling din sila magsalita. Dahil dito, ikinasa kanina ng Department of Migrant Workers ang closure order laban sa tanggapan ng naturang recruitment agency na ito sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Yung surveillance mga bandang July isinagawa. So nataon na ngayong araw na ito isinagawa ang operation. Bukod sa mga patong-patong na mga papeles na natagpuan sa tanggapan, nakapaskil din ang umano'y boarding schedule ng mga barko. In the guise of consultancy ay sa totoo lang nagre-recruit na. Ibig sabihin, nag-interview at nag-re-recruit na sila at namimili na sila bilang maging empleyado kuno sa isang vessel or barko sa Dubai. Napag-alaman ng ahensyang wala pala itong lisensya para mag-operate. Hindi na nga sila lisensyado, nangongolekta pa kasi ang seafarers dapat hindi yan kinokolektahan ng placement fee. Dalawa na rin anya ang nabiktima ng modus ng ahensya. Kaya sila ay idudulog natin ngayon sa law enforcement para sila naman ay managot sa kasong illegal recruitment. Hindi ako nag-complain na yung sa akin lang, makuha ko lang yung binayad ko. Pero di ko akalain na ganito yung kaya salamat sa mga officials natin. No? Pero ang may-ari ng sinaradong agency tumangging magbigay ng pahayag at pasimpleng naglakad papalayo. Hindi na ito hinabol ng mga nakabantay na pulisya, pero paglilinaw ng Parañaque City Police Station. Ang concern naman lang natin is to give assistance doon sa mga mag-implement ng closure order. No, hindi sa implementation ng warrant of arrest. Kaya ang payo ng mga lehitimong marine recruitment agency sa mga nais magsiman, bisitahin ang website ng DMW at hanapin ang pangalan ng ahensya sa listahan ito. Lang sila doon, i-verify nila doon sa licensed recruitment agencies. Andun po lahat yun. Wala pang pahayag ang Parañaque City Government ukol sa naturang illegal recruitment ng mga nais magsiman sa lungsod. Ito ang unang operasyon ng DMW sa pangunguna ni Officer in Charge Hans Leo Kakdak.
magmula nang maitalaga siya kagabi ng Pangulo na pamunuan ang ahensya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa Mendiola, Maynila upang iparating sa pamahalaan na hindi sapat ang pagsususpindi ng 22 reclamation projects sa Manila Bay. Ayon kay pamalakaya Vice President Ronel Arambulo, kinakailangan magkaroon ng batas na nagbabawal sa reclamation activity para maprotektahan ang mga fishing waters na pinagkakakitaan ng mga mangingisda. Dagdag pa nito, sa gitna ng pagsuspindi ng reclamation projects, sinamin nila na nagpatuloy ang dredging activities sa Cavite. Mas mainam talaga magsagawa sila ng isang batas na magtitiyak na hindi na magiging free yung Manila Bay sa mga reclamation project. Good news naman, Pilipinas, pinangalan ng Asia's leading dive destination ayon yan sa anunsyo ng Department of Tourism ngayong Huwebes. Ito na ang ikalimang sunod na taon sa World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony 2023 na ginanap sa Ho Chi Minh City, Vietnam nitong September 6. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, sumasalamin ang karangalan sa commitment ng bansa sa sustainable tourism development at kolaborasyon sa tourism stakeholders. Base sa WTA website, nagsimula ang winning streak ng Pinas noong 2019 kung saan nakalaban nito ang mga karatig bansa sa Asia gaya ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Matatandaang itinanghal rin ang ating bansa bilang Best Dive Destination sa Diving Resort Travel and Show sa Malaysia noong Pebrero. Susunod sa ibang balita, UN Chief, ano nga ba ang gustong ipanawagan? At sa ating balita ngayon to Z Sports, Gilas Pilipinas, may bagong coach na nga ba kapalit ni Chot Reyes? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tumaas ang traffic volume o bilang ng mga sasakyang dumaraan sa Katipunan Avenue, Quezon City sa pagpasok ng balik eskwela. Sa pag-iinspeksyon ng MMDA, mas mabigat na ang trapiko doon tuwing morning rush hour. Sa southbound lane pa lang, 32% na ang itinaas ng bilang ng mga sasakyan tuwing umaga, 24% naman sa rush hour ng hapon pagabi. Bilang tugon, planong maglagay ng karagdagang MMDA traffic enforcers para masigurong susunod sa designated lanes sa mga sasakyan na papasok o palabas ng mga eskwelahan sa lugar. Pinag-aaralan natin kung paano kahit paano mababawasan natin ang congestion in this area, especially during rush hour. Then after this, magagawa tayo ng mga adjustment sa ating mga traffic management in this area. Nakatanggap na ng 65 petisyon ng Commission on Elections para kanselahin ang Certificate of Candidacy, denied due course at pagdiskwalipaka sa mga nuisance candidate para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Inaasahan ng COMELEC na tataas pa ang bilang sa mga susunod na araw. Base sa SK Reform Act, ang mga kandidato sa sangguniang kabataan na may kamag-anak na may kasalukuyang posisyon sa gobyerno mula sa barangay, syudad, municipal, provincial, regional o national level man ay madidiskwalipika. Kung isang kakandidato sa SK ay merong nanay, tatay, kapatid, lolo o lola o kaya ay anak o kaya ay apo na nakaupong barangay, city, municipal, provincial, regional, national official, elected sila at incumbent, yan po ay disqualification doon sa SK candidate. Ito po yung by consanguinity. Formal nang nagbitiw sa pwesto bilang Undersecretary ng Department of Finance si Cielo Magno. Epektibo simula September 16. Nagpasalamat si Magno sa pagkakataong makapagsilbi at sinabing ipagpapatuloy ang karera sa pagtuturo ng Department of Economics sa UP Diliman. Samantala, sinuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license nang na-dismiss na dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nakilala sa road rage. Paliwanag ng LTO, ito ay dahil sa panggigit-git ni Gonzales sa siklista sa viral video. Gayunpaman, maaari itong mag-reapply ng lisensya matapos ang 2 taon.
Muling ipinanawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres sa ASEAN leaders ang sama-samang aksyon sa pagpigil ng krisis sa Myanmar. Nanawagan ng UN Chief ng financial aid para makatugon sa krisis sa naturang bansa. Itinutulak rin nito ang 5-point consensus sa magpapatigil na karahasan sa lugar, pagkakaroon ng dialogo at humanitarian assistance mula sa ASEAN. Base sa pinakahuling ulat ng Assistance Association for Political Prisoners, aabot sa higit 4,000 individual na ang nasawi sa karahasan ng military coup mula noong 2021. I fully appreciate the principled approach of ASEAN through the 5-point consensus, and I urge all countries to seek a unified strategy towards Myanmar. And I also acknowledge the determined efforts of the chair of ASEAN, Indonesia, to engage all sides of the conflict in political dialogue. And my call to the military authorities of Myanmar is clear: free all detained leaders and political prisoners, open the door towards the full restoration of democratic rule. May bagong coach ang Gilas Pilipinas. Sa katauhan ng PBA Team Barangay Ginebra San Miguel Kings head coach na si Tim Cone. Ito ang inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio. Makakasama ni Tim Cone bilang team manager sina Al Francis Chua at Willie Marshall, habang isa sa mga assistant coach naman ang basketballista nga si L.A. Tenorio. Matatandaang nagbitiw bilang coach ng national basketball team si Chot Reyes matapos umani ng batiko sa naging performance ng Gilas nitong FIBA World Cup. Pangungunahan naman ng bagong coaching staff ang Gilas sa kanilang pagsabak sa Asian Games 2023 sa Hangzhou, China ngayong Setyembre. Sa aming pagbabalik sa showbiz, South Korean actor Lee Min-ho muli nga bang bibisita sa Pinas? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Opa, South Korean actor Lee Min-ho muling bibisita sa Pinas. Kailan naman kaya yan? At kidnap for romance ni Christine Reyes at Empoy Marquez, blockbuster sa takilya. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Filomenos, mark your calendars na. Dahil bibisitang muli sa bansa ang favorite opa ng Pinoy, ang South Korean superstar na si Lee Min-ho. Sa social media announcement ng SM Development Corporation o SMDC, dadalo si Min-ho sa SM Group's 65th anniversary at kasabay niyan ang fan meet sa SMX Convention Center sa October 15. Para naman sa detalye sa upcoming fan meet ni Lee Min-ho, including the ticket price at availability nito, abangan ang announcement sa mga susunod na araw. Nakilala si Lee Min-ho sa kanyang mga pinagbidahang Korean series gaya ng The Heirs, Boys Over Flowers, The Legend of the Blue Sea, The King, The Eternal Monarch at marami pang iba. Matatanda ang huling bumisita ang South Korean actor sa bansa noong 2016 para sa local clothing brand. Hawak ko si Godofredo at gusto ko bigyan mo ko ng 1 milyon. Baka pwedeng 200K na lang? Ano to? Palengke? Samantala... Wala pa, okay? Rinyo brutal. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, mula sa kauna-unahang cellphone na inilabas maraming taon na ang nakalipas, naglipanan na ngayon ang mga tinatawag na high-end Android phones na talaga namang kabibiligan ang tampok na features. Halina mamangha sa mga natuklasan ng ating mga ka-A to Z na ano kaya yan. Patingin. Ginagawa mo dyan? Ay, wow, Samsung. Ano tong iPhone? Hindi, ito yung bagong ano eh. Ito yung maganda kasi yung...
Grabe namang munyan, Besh. Eto, iPhone 14 Pro Max, fully paid. Tumayo ka. Kaya mo yan. Ang galing, kita na yung astronaut. Ay, mga kalokohan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balita A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang manunulat na si Jody P. Colt. Ayon sa kanya, ang kapasidad ng isang individual sa pagharap sa pagsubok ay maihahalin tulad sa isang kawayan. Higit na matibay kaysa sa unang tingin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!